Hari-hari. Hindi ko kayo makita. Kaibigan, welcome back. Hindi kalamigan. Minus 15 ngayon, walang hangin. Pero pabulusok na ang aming temperatura. Papalo ng mahigit minus 30 plus degrees Celsius. At sa parting norte pa namin, mas malamig. May iba pa nga na papalo ng minus 50 sa mga ibang probinsya at ibang bahagi ng Ontario, parting norte. Dito sa Toronto, hindi tatama ng upper minus 20 ang wind chill. Maybe close to 30. Dito sa amin mas malamig dahil mas norte kami. At kumpara sa iba na ito na naman tayo, no? Yung sensor ko. Come on. Okay. Yan ko nang pagtagal nito. Kumpara sa iba na average minus 40, minus 40 plus. Kaya sana kung nandun kayo sa mga ganung bahaging lugar tulad ng Saskatchewan at upper Canada, bundle up. Okay? Sa mga taga dito sa amin na tatamaan ng maraming snow. Delikado rin ang snow squall kung saan nagdadrive kayo sa highway, biglang boom, wala na kayo makitang daan. Kung ganoon ang inyong mangyayari, snow squall ang tawag doon, kaibigan, dala ng matinding hangin at may kasamang snow at konting snow sa paligid na pipick up, tumatawid sa harapan ninyo at boom, wala na kayong madaanan, wala na kayong makita. Nandun yung daan pero hindi nyo makita. Napakadelikado nun. Kung ganoon ang mangyayari sa inyo, huwag nyo na ipilit at you have to stop. Okay? Kailangan nyo mag-pull over sa kaya ninyo na kaya ninyong sa tingin ninyo safe na lugar. Maring ang lugar ay walang safe, pero ang pinakang-safe sa inyo talaga ay tumigil. May ganang pagkakataon, kaya pag-aralan ninyo yon. At sa mga kababayan ko na mga Pinoy truckers, sila ang may napakagandang kwento tungkol sa ganong kalsada, sa mga ganong highway na marami silang mga nakikita na mga ganong uri ng mga pangyayari. Kaya sa mga Pinoy truckers ng mga kababayan ko, ingat kayo lagi dyan at nasa panalangin ko rin kayo. Hindi biro yan. Kaya sana'y lagi kayo ligtas. Kaligtasan muna bago vlog, di ba? Sa gabing ito ay gagawin kong may gagawin ako na isang tip, isang maaaring makatulong sa inyo. Hindi lahat sa atin ay merong kumpleto ng gamit para mapanatiling maayos ang inyong sakyan. Ang ibig ko sabihin ay hindi lahat ay merong black heater. I hope meron kayo sa ibang mga parte. Ito yung makakatulong itong sabihin ko sa inyo. Ang hawak ko, nakikita nyo yung hawak ko ngayon ay pasensya na kayo dahil bala ko ito kaninang may araw pa, pero sunod-sunod ng mga nangyayari at sa huli ay tumawag si Mrs. T at sabi nga gusto niya kumain sa labas. So pumunta kami sa Rentens. Rentens yata ay hindi ako familiar, pero sa mga taga-Taiwan, galing Taiwan, yun daw is sa mga popular, kilala sa Taiwan, originated from Taiwan. Kaya let me know, it's a nice place. Unfortunately, wala silang kape, pero they offered me tea lagi pag pupunta kami ron. Gusto ni Mrs. T at ni Bunsunita yon. Thank you. Thank you. That's your matcha? That's my matcha. I'm gonna load up sugar and caffeine. Can I see your sugar? Yun nga, maraming mga nangyayari. Siyempre, pamilya muna bago itong camera, di ba? Kaya, paumanhin, kung gabi na,
At may dala naman akong flashlight. Makikita ko. Yung aking trusted floodlight. At I don't know if it's a good idea na well, ito'y battery tender ang tinatawag dito. Battery charger, battery tender. Tender dahil ito'y pinapanatiling masigla, fully charged ang inyong baterya ng inyong kotse. Anong kaibahan nito sa booster? Booster ay instant. I-start niya yung sakyan nyo dahil kailangan nyo start at umarangkada kayo, di ba? Ito ay more like kung hindi gagamitin ng sakyan sa matagal na panahon, ay i-plug nyo to. Ang nangyayari, bibigyan niya ng baterya. Patuloy niyang bibigyan ng juice ng baterya. I hope nakikita niyo to, diba? Yeah. Bibigyan niya ng baterya ang yung sakyan. Patuloy naka-charge. Maihahambing niyo sa inyong cellphone na naka-plug sa inyong tabing lamesa. At paggising niyo sa umaga at handa niyo nang gamitin ay fully charged siya. Ang kagandahan nito, kaibigan, kung sakaling marating niya at ma-fully charge niya inyong baterya, meron itong ginagawa na pag na-reach niya yung fully charged yung baterya nyo, nangyari, parang kumukuha siya. O kahit naman hindi niya kumuha patuloy na nadi-discharge ng kaunting-kaunti lang inyong baterya. Napakaliit na voltahe lang. Napakaliit na ng milliamp lang. Millivolt na voltahe ang inyong baterya dahil kailangan laging tumatakbo ang computer, ang inyong clock at kung ano man ang mga nilalagay niyo diyan na para even yung radyo, yung memory, di ba? Kaya nakukuha ng juice ang inyong battery at ito sa pamamagitan nga nito ay hinatap off. Yeah. Anong kahalaga dito ngayong papasok na itong napakalamig na panahon? Frigid weather. -40, -40 plus, even -50. Well, hindi garantisado pero malaking tulong ito kung ito lang ang gamit ninyo. Dahil ito, kaibigan, dahil ito yung naka-plug, pa-plug na ito sa negative at positive sa tamang terminals, diba? May alligator clip siya. Hope nakikita ninyo. Pa-plug natin yan, nakakatulong na uminit ang inyong baterya. Now, hindi kasing init kapag bumili kayo na talagang battery warmer. Alright? May battery warmer din. Kukumutan nyo, may kumot yun, at ipa-plug nyo, meron yung plug. Ipa-plug nyo yun sa kuryente, okay? Sa electric source ninyo, at yun ay magbibigay ng hindi todo, pero enough para hindi mag-freeze ang inyong baterya. Kaya, makatulong yun. Kung wala kayo nun, sa Canadian Tire meron nun. I don't know how much, 50, 60, 80 bucks. Wala akong gamit noon. I'm thinking of getting that pero hindi naman talaga lumalamig ng todo lagi dito. At dahil maintain ako ang kotse namin, I don't feel that I need it. Pero we'll see dahil gumagawa ka ng content dito, di ba? Battery tender, kung naka-plug ito sa inyo, napapanatili na umiinit pa rin ang inyong ang inyong baterya. At yun ang kaibigan ng susi. Isa sa mga susi, hindi lang yun ang sagot, hindi lang yun ang solusyon. Sa panahon na i-start nyo na yung kotse, of course, tatanggalin nyo muna to at start nyo yung kotse, makakatulong yung baterya na lagi siyang, kumbaga sa tao, ay fully charged. Busog, hindi inaantok, hindi nangihina, malakas, nasa top shape siya dahil naka-plug siya. Hanggat gamitin nyo na lang. Nakakatulong yon. At kung talagang matindi rin, ito wala kayong mga may mga pampainit nga talaga tulad ng engine block heater na maaaring magwa-warm sa inyong oil at sa inyong coolant. Sa baterya nyo rin, kaibigan. Pinag-usapan natin dito yung baterya. Dahil gusto kong maiksi ang video na to, ay ito yung makakatulong talaga. Kaya sana i-consider ninyo. Isa pa, kung meron kayong kumutan ninyo yung sakyan. Kung hindi kayo masyadong concerned sa mga pintura at hindi man laging gagamitin yung tarpaulin,
sa tuwing malamig lang, may nabibiling maiksing tarpaulin, enough lang para makover yung inyong hood. Alright? Makatulong yun dahil kaibigan, kahit malamig, iba pa rin ang tama ng hangin. Yun talaga ang killer talaga. I'm not saying na hindi ka hindi ka mapapahamak sa sobrang lamig dito, pero nakakadagdag yung hangin. Kaya nga big deal dito pag sinabing wind chill. Madalas kong banggitin na kailangan nyo ng windproof na mga damit dahil kung ilan lamang ang kasuotan ko sa ilalim, pero kung meron akong windproof, hindi ako tatamaan, hindi papasok, wind won't go through, won't cut through sa aking katawan na siya madali kong ikalalamig. Kaya again, consider ninyo nga ito, magkano lang to? $30, $50. You can go to even, well, ito may kamahalan to dahil it's Noco, marami pa siyang ginagawa bukod sa alagaan nyo yung baterya ninyo, kundi tanggalin nga yung mga nagbibuild na sulfuric acid. Oh, by the way, isa pang tip, if you can afford, sa mga may maring, consider the AGM. AGM is a type of battery na bago na, kumpara sa Diacido, yung flooded battery na alam natin simula maliit pa tayo, mga ninuno natin, it's a simple acid, dahil nag-freeze up din yon at ito nga gigisingin natin ito sa pamamagitan ng elektrisidad na ipa-plug natin. Pero kung tayo nyo na kung mag-upgrade, 3 years old na yung inyong battery, kaya na tignan ninyo, pagmasa ninyo kung 3 years old, alerto kayo. Meron akong website, may channel ako dito kung saan paano nyo i-test ang inyong baterya, kung gaano yung ang sigla niya, kung makakasurvive pa ng isang winter. May tinatawag tayo na SOH or SOC, State of Charge at State of Health. Importante yon. Sa video ko, pinakita ko yon. I-search na lamang sa aking channel sa main page. Okay, I'm trying to, again, impromptu, kaya hindi ko alam kung ano yung maisipan ko ngayon, kaya it's always gagawin ng kwento, di ba? Halika, ipa-plug ko ito, mapakita ko sa inyo. Hinanda ko na itong aking cordon, kaya let's pop the hood. Laging nandito sa may driver side para hindi niyo malilimutan kung sino magdadrive. Sakyan ni Mrs. dito, kaya tingnan natin. Sandali lang. $14 minutes. Sandali lang ha. Patayin ko muna ito. Let's see. Marami akong kwento dito sa sakyan. Marami na akong mga video yung ginawa. Hindi ko pa sandali, naka night mode ako. Ililipat ko muna ha. Sandali. Okay. Hindi nyo kailangan kumuha ng eksaktong katulad nitong aking brand. I'm a believer ako nitong Noco, pero may presyo siya, kaibigan eh. Kaya yung simple na tig $30 lang sa Canadian Tire ay okay na. Ito rin kahit lalagay ko muna ha. Now ang order ng paglalagay ng battery, negative, positive, hindi importante dito. Importante lang na syempre yung tamang ang negative to negative, positive to positive. Dahil hindi siya naka-plug, hindi big deal kung alin na mauna. Pero kung mag-charge kayo ng boost kayo, lalo na yung manual, nako kaibigan, kailangan malaman yung order or series nun. Alright? Ang dami ipa-plug ko na to. Ang dami sa internet, sa ating mga
Filipino community dito sa YouTube na marami nagbibigay ng advice na mali at marami nag-charge ng mga vloggers na mali. Wala naman nangyari sa kotse nila pero it only takes isang pagkakataon lang. At ipagsisisihan ninyo yan. Let's see, focus ko ito dito. Ngayon naka-plug na siya. Red, yung red positive, black positive, black negative. Nag-distract ako doon sa... Teka. Kita nyo ba yung aking tripod? Di ba? Yan ko pa yung nilalagay eh. May kagat yung pag humangin, hindi nyo maaaring napipick up siguro ng inyong... saan ba yan? Hirap ng balang ilaw. Okay. Pupokus ko na lang. Naka-plug na to. Naka sa main. Kaya, there you go. There you go. Ito ay start charging na. Okay, i-charge na siya, kaibigan. There you go. Oh, di masyadong makita. Ayan lang. Okay. Now, nakalagay siya sa standard dahil ang ating battery ay standard lang. Meron akong yellow top noon, isa na AGM, pero pinalitan ko na. Kinuha ko lang yung standard na battery. Kaya hindi to AGM, flooded. Pero malaki siya, okay pa rin siya. Okay siya. Kaya, make sure din ang terminal ninyo. Make sure ng terminal ninyo, kaibigan, ay malinis. Dahil kapag hindi yan malinis, yung terminal na yan, nangyayari, maraming nalasasayang na elektrisidad ninyo. Tandaan ninyo, kapag i-start ninyo yung kotse nyo, humihingi siya ng kuryente dito sa battery. At kung marami kayong kalat, yung corrosion, yan, nawawala dyan, napupunta ang ibang enerhiya ng baterya ninyo at hindi niya naibibigay ng todo, ng purong-puro ang inyong ang battery, ang juice sa inyong starter. Kung saan, andyan yung starter ko somewhere. Kung saan mag-start, ito-turn over niya ang inyong makina at doon mag-umpisa ang pag-start ng kotse niyo. Kaya importante na laging kapag nagbigay siya ng elektrisidad para sa inyong starter, para mag-start ang inyong makina, kailangan lahat may bibigay niya, lahat ng power niya. Kung madumi ang inyong terminal, doon na pupunta ang ibang enerhiya. Kaya hindi maganda yon. Kaya kailangan malinis din yan. Bukod sa fully charged siya. Sa ganon, makakatulong siya kahit malamig. Alright? Nako. Kasya ba ako doon? Ay, kaibigan. Ano pa ba? Kung masasabi ko sa inyo, 15 minutes yata ito, papalo yung 20. Napakahirap na magplano, no? Yun. Ngayon, ang gagawin ko na lamang ay dahil nga may kuryente to, medyo warm ang inyong sakyan, ang inyong battery. Makakatulong yon. Kaya kahit iwanan nyo ito ng ilang araw, linggo, buwan, kalahating taon, sa pagbabalik ninyo, i-start to. Walang problema. Isa pa pag-usapan natin yung ginagawa ng iba ng mga vloggers, pinapakita na i-start nila yung sakyan everyday para daw ma-charge yung sakyan, ang inyong sakyan. May i-start nila everyday. Kaibigan, maling-mali yun. Kung hindi nyo gagamitin ang sakyan nyo sa isang linggo at i-start nyo everyday, i-idle ninyo for 15 minutes, 10 minutes hanggang mamatay yung starter ninyo, yung mag-shut off yung kotse nyo ulit dahil ni-remote start ninyo. Hindi maganda yon. Hindi yung kinuhang binigay na kuryente, binigay na juice ng battery ninyo para ma-start ang kotse ninyo, lalo pat kalamigan, at patatakbuhin nyo, ipapa-idle ninyo lang ang inyong kotse for 10 minutes or 15 minutes, hindi enough na maibigay ng alternator ang kuryente. Hindi enough na ma-charge ng alternator ang inyong baterya
sa pagkaka-fully charge. Hindi maganda yon. Isa pa, dahil naka-idle lang kayo at hindi kayo tumakbo, mga condensation, yung mga paghahalo ng mga tubig sa langis ninyo at yung mga seal ninyo sa inyong makina, bad news yun. Alright? Kailangan talaga nyo itakbo ang sakyan. At kung hindi nyo tatakbo, concern kayo na hindi mag-start dahil hindi nga natakbo, well, una sa lahat, kung fully charged siya at yung state of health nga at state of charge ay okay, you shouldn't be worried. You should be worrying. Tatakbo siya. Okay? Kahit isang linggo hindi nyo in-start. In-start ninyo, kahit kalamigan, tatakbo yan. Kung talagang concern kayo at yun ang issue, well, go get a battery tender katulad ng ginawa ko. Alright? Bukod pa nun, syempre, kung talagang gusto nyo malagaan to, then go get a blanket na mayroong battery warmer sa inyong baterya. Para talagang alagaan yung baterya, may blanket siya, may kumot yun, may warmer pa. Tatanggalin nyo lang yung sa summer dahil hindi maganda yon. Masisira ang baterya ninyo kapag yun ang ginawa ninyo. Panlamig lang yun pag matinding lamig. Pang winter lang. Isa pa, yung mga engine block heater. Alright? Para ang engine block heater hindi lang sa oil, doon din sa inyong coolant. Hindi na mga importante. Alright? At kung talagang matindi ang lamig, katulad ng mangyayari ngayon sa atin, sa halos kabuuan ng Canada and US, malaking parte sa US. Then, make sure na bago kayo tumakbo ay warm talaga. Alright? May mga debate noon, sabi nila 1 minute lang, tumakbo na kayo. I would say, kung talagang matindi ang lamig, give it a few minutes. Dahil hindi lang isang intindihin nyo, meron din kayong transmission, may iba pa mga fluid, di ba? Kaya, you'll be okay. Alright? Just, kung may tanong pa kayo, go. Walang problema naman kung kakausapin niyo yung mga mekaniko, mga certified mechanics. Nandiyan sila para bibigyan ng advice. I'm sure na they're willing at walang masama nun kung magtanong kayo. Alright? At nandito ako, magbibigay ako sa inyo ng mga advice and just ask away. Kung hindi, marami akong mga videos pa tungkol dito. How to change your battery, replace, how to charge, how to check yung state niya. At I don't believe, meron ako sa alternator pero I think nagkakasunod ako sa battery. Pero all these, may mga luma akong videos sa Instagram noon. And maybe I'll find it and I'll re-upload that para sa inyo. Ay kaibigan, sadyang malamig na, sadyang malalim na ang gabi. At hey, stay safe. At hanggang sa muli kaibigan, padayon. Abangan niyo iba kong mga videos dahil pag-usapan natin kung paano ninyo maayos ang inyong kabahayan, lalo na sa mga homeowners kung sakaling mawala kayo ng kuryente. Bad news yun, kung frigid temperature at wala kayong kuryente, delikado ang pipes ninyo na mag-burst. Kaya, as a prepper din ako, emergency preparedness ay pinag-aaralan ko rin at gusto ko maging familiar ako noon pa. Ginagawa ko na ay I'll share you kung ano yung mga konting nalalaman ko. Ay, sa ngayon, gusto ko nang paalam sa inyo hanggang sa muli kaibigan, padayon.